Hi everyone! At para naman sa ating pang-apat na points sa ating New Life, New Beginning, ito naman ay ang sumunod tayo sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. According to John 13 verse 7, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo malalaman sa ngayon, datapwat mauunawaan mo pagkatapos." Maraming mga bagay na mahirap paniwalaan at ipaliwanag, lalo na kung dumaraan ka sa daan ng katotohanan. Habang papalapit tayo sa Panginoon, mas lalong dumarami yung ating pagsubok at actually, mas bumibigat ito. Sa totoo lang, nauunawaan ko yung iba. Pagkatapos ng 1, 2 o 3 buwan, ayaw na. Kasi, napakahirap naman talaga. Ngunit, paano nating makikita yung katotohanan na sinasabi ng Ama kung sa una pa lang ay susuko na tayo? Hihinto na tayo. Hindi naman pwedeng mangyari na blessing muna bago pagsubok. Dahil ang biyaya ay ang napagtagumpayang pagsubok. Dapat pagtiisan natin yung trials natin araw-araw. Huwag tayong susuko. Dahil naniniwala ako, may magandang dahilan at kahihinatnan ang bawat pain na ating pinagdadaanan everyday. May dahilan kung bakit kailangan nating mag-antay, masaktan, and more to that, kailangan pa nating mabiyak yung ating mga puso para maunawaan natin. May magandang dahilan kung bakit tayo nahihirapan at nasasaktan. God said to me na hindi ko malalaman ngayon, pero malalaman ko pagkatapos. Tuturuan muna niya tayo, huhulmahin at pagtitibayin. Hindi niya agad ibibigay sa atin ang pinakamagandang laruan kung hindi natin ito kayang ingatan at laruin. As an encouragement para sa panibagong simula, mag-focus tayo sa mga battles natin. Palakasin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa araw-araw. Huwag na huwag tayong tatamarin sa mga bagay na nais nating makuha at maranasan. Hindi madamot ang Lord. Ang gusto ng Lord ay yung maging karapat-dapat ka sa mga pagpapala na maaari niyang ibigay sa iyo. At huwag kang mag-perform sa tao. Lagi nating iisipin na meron lang tayong isang audience. At iyon ay ang Panginoon. Hindi man tayo ang perpektong tao, we have a perfect God who is the perfecter of our faith. Alam ng Lord ang kalakasan at ang kahinaan ng bawat isa. Hindi niya tayo pipiliting gawin at matutunan ang mga bagay na hindi pa natin kaya. Kailangan nating matutunan ang magtiyaga at mag-antay. Huwag tayong puro reklamo sa buhay. Huwag mong iisipin na hindi ka niya pinapakinggan. Tinutulungan ka niya at sinasamahan na maging handa ka sa mga bagay na nilaan niya para sa'yo. Huwag kang matakot magsimula ulit. Give your best every day and let God do the rest.